These are the words my father told me back when I was alive, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. It don't matter how rich with money you are, or if you drive around in a big fancy car. If you're the lord of the manor or the belle of the ball, if you haven't your health, sure you've nothing at all. Your health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. You can have all your riches of diamonds and gold, but they don't mean nothing when the Lord takes your soul. But the one thing that'll help you along every day is to stop for a moment and kneel down and pray. Your health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Your health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Okay, magandang hapon or good afternoon sa lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, ganoon din ang ating mga viewers at higit sa lahat ang ating mga taga-subaybay. So dito sa Health Wealth, welcome muli dito sa Health Wealth and Home. Dito sa www.UStream Channel ITV Kakampi Online. Narito na naman pong muli, nagbabalikan yung inyo pong lingkod, si Newly Tevis, upang kayo ay paaladahan muli sa inyong mga kalusugan. Bago ang lahat ay binabati ko po kayo ng Happy New Year sa ating lahat. At babatiin po muna ang lahat ng mga kaibigan natin, kakilala at mga bagong kakilala. Binabati ko ang lahat ng ating mga kaibigan. Binabati ko si Mrs. Dali Lacson, Mrs. Miriam, si Miss Miriam Dibilin, si Miss Justin Lee Timplanza, at saka si Miss Tina, si Miss Eileen Lanyusa at si Retired General Junicio Santiago, former PDEA chief po siya. Binabati ko rin si Yusik Arturo Takdak Jr. Director po siya Director General po siya ng PDEA. Si Mr. Derek Caryon, PNP Chief Superintendent po siya. At ganoon din kay Mr. Joey Pagdilaw at sa Chief ng QCPD. Ganon din, binabati ko rin si Attorney Rumi Makalintal ng Election Lawyer. Si Mr. Cesar Flores, President po siya ng Smartmatic. Siya nga pala, balik ulit tayo dito sa New Year. Ang bawat tao ay nagkakaroon po ng tinatawag na New Year's Resolution. Diba, pangarap natin, lalo-lalo na yung mga tao nagkaroon ng mga kasalanan itong nagdaang taon. Medyo
nangangarap po siya na magkaroon ng New Year's resolution. Maganda rin naman talaga yung magkaroon ka ng New Year's resolution. Dahil kung baga sa yung mga nagdaang taon ay may nagawa kang hindi ka nais-nais, kailangan mabago po yan. Sa pagbabago ay malaking tulong yun. Dahil kung baga sa yun ang ng kabuhayan, o pag-unlad ng kabuhayan dahil kayo po ay kumbaga sa nagpapakatino na nababago ng takbo ng pamumuhay. Iyan ay kung bakit sila sasabi natin nababago, malaking tulong ang pagbabagong buhay dahil sa kumbaga sa ang pag-unlad ng takbo ng pamumuhay nakasalalay doon. Sinasabi natin na magiging maganda at maayos ang takbo ng pamumuhay. At ang mga anak natin ay mabibigyan natin ng magandang kinabukasan. Habang sila ay maliliit pa ay ituwid natin yung mga nagawang pagkakamali. Ngayon 2015 na marami, alam ko marami na ang nagbabago. Marami ang hangad na magkaroon sila ng ng New Year's resolution. Ngunit yung iba naman nagsasabi sila mag-aano sila ng New Year's resolution. Pero hindi naman tinutupad yun karamihan yan. Bibihira lang yung taong tinutupad yung kanyang New Year's resolution. Kasi yung iba hanggang sa salita lang. Pero pagdating sa akto, wala namang magawa. Hindi gawin ng naayon sa New Year's resolution niya. Kaya tayo ay maging maayos na dahil sa tingnan nyo nung bago mag-Christmas sa maraming mga pangyayari na hindi natin inaasahan. Tulad nung yung marami magbabakasyon Yung iba nakasakay, yung iba naman hindi. Nagkaroon pa ng mga aksidente. Ganon din yung mga sasakay ng eroplano, yung iba naiwan, hindi na makasakay. Hindi naman inayos ng Cebu Pacific kung pwede pa makasakay yung ibang mga naiwan. Kaya, siyempre, nagrereklamo yung tao. At bago mag-Christmas, sige na mga paputok. Sa kabila ng ipinagbabawal ng pamahalaan na huwag magpaputok dahil sa magkakaroon ng problema. Sa halip na nagkakasayahan, nagkakaroon ng hindi magandang pangyayari. Nagiging malungkot ang Christmas or New Year. Kaya ayaw magpasaway, lalong-lalo na yung mga bata, kahit man din mga medyo nakatatanda na, ayaw magpasaway, sige pa rin ang mga paputok. Mayroong isang bata na naputukan, na tanggal yung 3 daliri. Yung isang bata naman naputol din yung kamay. Meron din naman yung nag-aayos lang siya, yung tumutulong lang sa pag-ayos Doon sa Leyte naman yun, sa Carigara Leyte. Naputol na yung kamay niya sa pagtulong lang yun pero lalo na siguro kung nagpapaputok. Dahil sa katigasan ng ulo nagkakaroon ng disgrasya. Nung bago naman mag-New Year yung isang medyo binata na may asawa yun naputukan naman yung mata. Kasi hindi nga inaasahan, gusto magpaputok. Sinasaway, ayaw magpasaway. So, naputukan siya. Kaya, iyan ang nakakalungkot na pangyayari na kung hindi sa katigasan ng ulo, ay hindi talaga mangyayari yung patuloy sana ang ng kasayahan. Ngunit sa kabila ng pagsasaya, nagkaroon naman ng kalungkutan dahil sa mga disgrasya. So, kailangan pa bang magsisi? Magsisi ka man, ay huli na.
huli na, naputulan ka na ng kamay, naputulan ka na ng daliri, o naputulan ng paa. Lalong mas mahirap. Ang na pangyayari yun, yung naputukan ng mata. Siyempre, siguro po, wala na siguro siyang pag-asa na makakita pa muli. Masela ng ng ating mata. Kaya mahirap isipin yung ganong pangyayari. Hindi natin inaasahan na ng pangyayari. Ngunit sa ng kuwan natin mayroon naman tayong kumbaga sa kuwan palagay ko naman sa susunod na pagkakataon na hindi na siguro tayo mag-ano. Kasi ang ayon sa akin naririnig, sa susunod, maibabad na raw ata itong mga paggawa ng mga paputok. Gawa nga mismo doon sa paggawa ng paputok, nagkakaroon ng sunog. O itong bago mag New Year, marami ang nasunugan. Pagkatapos ng New Year, nagkasunog na naman uli. Nagkaroon na naman ng disgrasya. So, saan ka ba naman noon? Yung tao rin ang gumagawa ng ikapapahamak. Kaya, ang mga sinasabi ng mga advice o pangaral ay hindi masama. Kung iyong pakikinggan, ikabubuti mo yan. Nasa kabutihan mo yan. Kaso, sa katigasan ng ulo, gusto lang ng kasiyahan, magkaroon ng ingay. Sige ang paputok, mga walang kapararakan. Kung tutuusin naman, hindi ka naman dapat bumili ng ganun kasi lalo na yung iba, bumibili ng gumagastos ng mga libo-libo para makabili lang ng mga paputok. Mahirap yun kung stock ka niyan sa bahay, lalong mas delikado. Kaya, kinakailangan maging maayos yung natin. Hindi na tayo sa susunod na Christmas, pag may awang Diyos. Medyo na tayo, mag-minor na tayo ng pagpapaputok ng sinasabing mga nakakatakot na mga paputok. So, mainam nga yan at ng gobyerno natin na sa susunod na pangyayari ay hindi na magkakaroon ng paputok, yung paggawa ng paputok. Kasi marami ang nadidisgrasya. Biro mo, marami ang mga namatay, marami ang mga nagkasusugatan, marami ang mga naputulan ng daliri. Ang kawawa yung bata doon sa Bagong Silang na namatay. Yung naman yun ng baril. Kasi hindi maiwasan yung nagpapaputok ng baril. Kasi merong mga taong sobrang kayabangan, hindi makapagsaya nang hindi magpapaputok ng baril. So ang kawawa naman itong mga mga ligaw na bala, yung tinatamaan. Yung isang naman tinamaan ng ligaw na bala, naghahanda ng parang pang midyanotsi na tinamaan ng bala. Sa noo pa naman. Siyempre ang ulo natin maselan yan. Konting lang yan. Pag dumudugo, talagang maubusan ka ng dugo dyan. Kaya hindi mo inaasahan na ganong pangyayari. Mayroon naman yung isa nagsimba lang na din ng ligaw na bala. So, saan ka naman pupunta pagka ganon ang mangyayari sa buhay mo? Medyo natin. Iyan ay tapos na, kumbaga sa bagong buhay na tayo ngayon, bagong taon, bagong sikap, bagong pagkukumahog para mabuhay at para naman magkaroon ng magandang buhay. Kasi
sa pagsisikap, sa pagtityaga, ay mayroon ka, kumbaga sa ano, mayroon kang aanyihin na maganda. Ngunit sa pagnanakaw, pang-iisnats, panghuhold up, ay walang magandang kinabukasan na mangyayari. Gawa nga nung mabilis ka magkaroon ng pera, mabilis din naman na mawawala sa iyo. So, kaya medyo baguhin na natin ang ating panuntunan sa buhay. Huwag na yung mga ganyang ano. Hindi ba kayo naaawa na yung hinuhold up ninyo, yung inaanuhan ninyo ng snatch, yung ninanakawan na tao ay pinagsumikapan makabili siya. Pinagsumikapan na magkaroon siya ng pera para sa ibubuhay sa pamilya. Ngunit ano ang ginawa mo? Hinold up mo siya, kinuha mo yung pinagpaguran niya. Yung nangi-snatch naman, kinuha mo rin yung pinagtiyagaan pag-ipunan para mabili lang. So, medyo magbawas-bawas na kayo ng ganyan. Kasi hindi habang buhay, ganun kayo. Kung ngayon nakapang-snatch kayo, naibinta ninyo medyo nakaligtas kayo, pero sa susunod na pangyayari, makaligtas pa kaya kayo. Iyon ang ano natin. Iyon ang medyo nakakaano na hindi magandang nakagawian. Pero marami pa rin ngayon sa panahon ngayon, marami pa rin yung nang-i-snatch, nang-hold up. Ang inyong nga pong lingkod napag-anuhan ng pang-hold up. Nasa bus pa naman ako, nakasakay. At saka alas 3 ng hapon o alas 2 ata ng hapon yun. Sa aircon bus. Kaya binigay ko na lang kasi mamaya kung mawala ako, kawawa rin naman yung mga anak ko. Hindi magandang ano. So, medyo anuhin naman natin, gumawi naman tayo dito sa ating kalusugan. Dahil ang mahalaga dito sa ating kalusugan maging maingat tayo sa ating katawan. Dahil kung maingat ka sa yung katawan or sa kalusugan natin, ay mahaba ang buhay. Ngayon kung ikaw naman ay wardik-wardik sa pangangatawan at sa kalusugan, napapadali or napapabilis ang buhay. Iyon ang ano natin. So, gumawi naman tayo dito sa mga prutas. Ika nga, tungkol dito sa mga prutas na mayroon malaking tulong sa ating kalusugan. Number 1 ay ang dalandan. Itong dalandan ang ibang tawag sa dalandan ay Citrus aurantinus. Yun, ano ba yan? Parang Espanyol ata yan yung Citrus aurantinus. So, ang benepisyo maaari natin makuha dito sa dalandan, yan ay dalandan man o oranges ay iisa lang yan. Ito ang prutas na commonly known as bitter orange. Yun ang pagkakaintindi natin. Ito ay napakayaman sa vitamin C. Vitamin C, maganda itong ng vitamin C. Ginagamit din ito na paggamot ng chest congestion at indigestion. Nag-i-stimulate siya ng gastrointestinal function and improve circulation and liver function. Maganda, marami pala ang dala nitong dalandan. Dahil ang dalandan talagang marami ang gamit dyan. Panglinis ng dugo, natin, yung kumbaga, ang atay natin ay wala sa ayos
isa ito na nakakatulong sa atin, sa ating atay. At saka nag-stimulate ng gastrointestinal function, yung itong vitamin C. So, ang number 2 naman ay melon. Itong melon ay ang tawag naman dito is cucumis melo. Iba naman ang tawag nitong cucumis melo naman. Mahusay ito na source of carbohydrates. Good source of carbohydrates. So, nag-aano ito ng vitamin A, B1 at saka vitamin A pala at saka ascorbic acid and minerals. Iyon ang naitutulong naman sa katawan natin, sa ating kalusugan, ang melon. Nag-aano siya ng carbohydrates at saka vitamin A at ascorbic acid and minerals. So, maganda, kumbaga sa parang baliwala lang sa atin yan, itong melon. Yung oranges, medyo maganda ang ng oranges, kaya kumbaga sa kuwan medyo nagiging maganda ang kuwan natin sa melon. Ngunit paminsan-minsan hindi itong melon, akala natin lang, matamis ang pwedeng maging juice na pwedeng inumin. Dahil lagyan mo lang ng konting matamis, okay na. Pero maganda rin pala ang nito. Ang kasunod naman ay guyabano. Yung guyabano alam na natin nakakatulong yan upang maano yung cancer mo kung ikaw ay meron kang cancer cells. So, natin ito ng magandang kuan ng guyabano. Dahil hindi lang sa sa vitamin C, rin tumutulong din siya sa B1 at saka B2 at potassium and dietary fiber. So, ang ibang pangalan naman nitong guyabano ay ang muricata at saka linmacos. Muricata at saka linmacos. So, kumbaga sa napakagandang pala nito. Kaya hindi natin pwedeng ito. Ipagwalang bahala. Pero marami nang nakakaalam tungkol dito sa guyabano na nakakatulong sa tungkol sa cancer cells. So, gumawin naman tayo dito sa mga yung daily detox. Dito sa daily detox na kung minsan ay parang baliwala sa atin, hindi natin iniintindi kung ano ba yan, kung ano ang kuwan ng mga iyan. Basta ang alam lang natin, iyan ay stevia, pandan, turmeric, pero hindi natin iniintindi kung anong tulong na nagagawa dito sa natin, dito sa mga ito. Itong daily detox na tinatawag ay una, di ba, sa mga nilalagyan natin ng asukal, yung tulad ng mga juice, nilalagyan natin ng asukal niyan. Pero kinakailangan, huwag yung asukal na puti. Mas maganda brown or yung mascobado. Dahil ang tinatawag na mascobado,
para sa kabutihan din sa ating katawan yan, yung asukal na baskubado. Pero ito naman, sa halip sa na mga iyan, kung mayroong ka rin lang nalalaman tungkol sa stevia, or mayroong ka rin mabibili, or kaya mong bumili ng stevia. Ngunit kung hindi mo naman kaya bumili ng stevia, di magtiyaga na lang muna ng brown sugar. Medyo mas mura ata yan kasi ang stevia medyo may kamahalan. So, ang stevia ay natural yan. All natural. All sweetened natural. Sweetened siya. 0 calorie. Maganda, napakaganda nitong stevia kasi 0 calorie naman yan eh. So, kahit kunti lang ilagay mo dyan, napakatamis na. Pero, ang tamis niya, hindi naman niya nagkakapag-cause ng diabetes. So, ang kasunod naman yan ay ang Goto Cola. Ang Goto Cola ay improve brain function and memory. Yung sinasabi na Goto Cola, nakakatulong yan tungkol sa memory para hindi ka magkaroon ng Alzheimer's. Kasi kapag may Alzheimer's ka, napakahirap, hindi mo na maunawaan, hindi mo na maintindihan, at hindi mo na maalala kung ano yung mga iyan, kung ano yung mga nangyari sa buhay mo, at hindi mo na nakikilala yung mga anak mo, mga apo, kapag ikaw ay may Alzheimer's na tinatawag. So, hindi natin binabaliwala natin itong Goto Cola na ito pala ay maraming tulong sa ating katawan. Gumawi naman tayo dito sa ginger. Siyempre alam natin itong ginger. Luya, alam natin luya. Hinahalo sa mga pagkain, sa mga ginisa, kung ano igigisa na pwedeng lagyan ng ano pa ito yung luya. Yung luya alam natin lalagay yan sa pag nagluluto ka o tinulang manok, inahalo yan. Kapag nagluluto ka ng tinatawag na escabeche, nakaano rin yung luya. Pero nakakatulong pala itong luya sa anti-inflammatory and antibacterial. Kung mayroong mga bakterya na nakakaano doon sa loob ng katawan mo, ay nagkakaroon na namamatay yung mga bakterya na yan. So, para hindi kumalat sa loob ng katawan natin. So, kaya nga, iinom tayo ng, hindi ba mayroong tinatawag na luya, nagpapakulo ng luya. Siyempre, ubo ng anghang. Lalagyan mo yan sa pagpapakulo, lalagyan ata yan ng kamote. So, yung kamote na yan ay yung kunting hiwa ng kamote, ilalagay mo doon. Kapag kumulo na yan, pwede mo nang inumin. Pwede mo ring lagyan ang ginger ng bigaan ng itong kalamansi. Dahil mas masarap kung pinipigaan ng kalamansi. Para kung ikaw man ay inuubo, matatangay ang mo yan sa pag-ubo mo. Yung bang ang mamamatay ang bakterya doon sa lalamunan mo o sa loob ng katawan mo. So, medyo natin yung bigyan natin ng pamin. Sa bagay, hindi tayo nag-aano tungkol sa luya dahil ang luya sanay na tayo na pinangahalo sa pagkain. Ang alam lang natin, hinahalo sa pagkain, pero hindi natin alam na mayroon palang benepisyo na makukuha sa luya. So, yung kasunod naman dyan ay turmeric. Iyan ang tinatawag na luyang dilaw. Pero itong luyang dilaw, hindi natin masyadong, medyo bago natin ipagpatuloy ang ating usapin tungkol sa kalusugan ay isa munang patalastas.
Believe kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang. Hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na. Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Your health is your wealth. Now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was alive, such a long time ago. Your health is your wealth. Now I'm telling you so. It don't matter how rich with money you are, or if you drive around in a big fancy car. If you're the lord of the manor or the belle of the ball, if you haven't your health, sure you've nothing at all. Your health is your wealth. Now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was alive, such a long time ago. Your health is your wealth. Now I'm telling you so. You can have all your riches of diamonds and gold, but they don't mean nothing when the Lord takes your soul. But the one thing that'll help you along every day is to stop for a moment and kneel down and pray. Your health is your wealth. Now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth. Now I'm telling you so. Your health is your wealth. Now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth. Now I'm telling you so. Back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth. Now I'm telling you so. Your health is your wealth. Now I'm telling you so. Okay. Okay, nandito na tayo sa turmeric. Ang turmeric, kaya malaki pala ang tulong na nagagawa sa atin. Pero yung luyang dilaw, hindi masyadong maano sa atin. Hindi masyadong masyadong ginagamit natin. Yung yung ginger ang madalas natin gamitin. Kaya hindi na tayo nagugulat kung ano yung kuwan na yan. Kung ano yung luya na yan. Lahat, maraming nakakalam tungkol sa luya. Pero itong turmeric ay alam lang nila luyang dilaw. Pero karamihan dyan ay hindi alam kung saan ginagamit yan. Pero itong luyang dilaw na ito ay malaki pala ang tulong nito eh. Tumutulong pala ito upang maging malusog ang ating heart. Imagine, hindi natin nalalaman kung ano yan eh.
luyang dilaw lang ang alam natin. Pero ito pala ay malaking tulong sa ating sa pangkalusugan natin, lalong-lalo na sa atin sa ating heart. Kaya gumawin naman tayo dito sa Lagundi. Alam kong pamilyar itong Lagundi na ito kasi nabibili ito sa Quiapo, doon sa mga nagtitinda ng mga halamang gamot kung tawagin. Kaya marami rin ang nakakaalam tungkol dito sa Lagundi. Itong Lagundi ay nakakatulong pala ito sa kung mayroong kang trangkaso, kung mayroong kang sipon at saka uboy. Malaking tulong pala ito. Yan pala ay ilalaga mo, inumin mo para medyo maano yung plema sa loob ng katawan mo. Medyo pasintabi pala dun sa mga nagme-merienda ngayon Alam ko may mga nagme-merienda na ngayon. Yung plema na yan ay matatanggal. Medyo magluluwag ang paghinga mo dahil dito sa Lagundi. Kung ikaw ay magpapakulo, ilalaga mo, medyo iinumin mo ng medyo maligamgam. So, malaking ginhawa ito sa ating katawan. Gumawin naman tayo dito sa lemongrass. Kita mo, ang lemongrass pala ay yung pala ang panglinis sa ating kolon. Kaya nga, kung hindi maano yung kolon natin, kung hindi malinis, iyon ang nagkukos ng nagkakaroon tayo ng colon cancer kung tawagin. Excuse me. Kaya, yun pala ang nangyayari. So, ang dyan ay mag-ano lang tayo ng lemongrass para medyo malinisan ang natin, ang colon natin. Yung palang nagiging sanhi ng colon cancer. Yung medyo maruming colon natin Kaya dyan kumbaga sa kapag marumi ang colon natin nagkakaroon ng yung nalalasom tayo. Nilalasom ng dumi ang natin. Kaya nagkukos ito ng cancer. Gumawi naman tayo dito sa tinatawag na basil. Ano kaya itong basil na ito? Medyo ngayon lang ako nakaano nito. Pero nakakatulong ito ng yung sa pag unti-unti na natin, unti-unti na pagtanda, kumbaga. Kaya kung makakainom ka nito, ay medyo hindi nagiging mabilis ang pagtanda. Medyo unti-unti ang pagtanda natin. Kasi pag mabilis pagtanda natin, kahit hindi pa naayon yun sa edad natin, ay medyo nangungulubot ng mukha natin, wala pa sa edad natin. Kaya medyo konting ingat, konting sa kalusugan natin. Ang sumunod naman ay yung kangkong. Kita mo, yung kangkong mayroon pala itong tulong na nagagawa sa ating katawan. Sinasabi lang natin, yung kangkong, panglagay lang yun doon sa mga sinigang, kung ano-ano. Pero hindi natin iniisip at hindi natin nalalaman na mayroon palang benepisyo na itutulong ang kangkong. Ang kangkong ay nag-prevent na yung magkaroon ng karamdaman yung atay natin. Kaya kumbaga sa okay lang kumain tayo ng kangkong dahil yung kangkong pala ay nakakapag napipigilan yung kung ano mang karamdaman na sa atay natin. Kaya napaka laking tulong pala nito Hindi natin nalalaman. Yung iba, akala lang nila porke kangkong wala daw benepisyo na makukuha sa kangkong. Ayon sa aking mga naririnig. Pero yun pala, meron pala tayong nakukuha na benepisyo sa kangkong. Napipigilan yung pagkakaroon nating karamdaman sa atay. Kaya
maging maano tayo sa pagkain ng kangkong. Ginisang kangkong, nilagang kangkong. O lalong mas maganda nga at mas masarap na inihahalo sa sinigang. Kadalasan naman talaga hinahalo talaga sa ano yan, sa ano pa ito, sa sinigang. Bihira lang yung mga paggisa or pag-adobo. Pero masarap din na inaadobo yung kangkong. Kaya ugaliin natin kumain ng kangkong kasi nakakaano pala yun sa atay natin. Napipigilan pala kung anong karamdaman na mapupunta sa ano natin, sa liver natin. Medyo bigyan natin ng pansin ito. Yung iba nagtatawa lang, kangkong lang yan. Hindi, pero ang hindi nila nalalaman nakakatulong din pala yung kangkong. So, gumawi naman tayo dito sa malunggay. Alam ko na maraming nakakaalam tungkol sa malunggay. Marami ang nagagawa ng malunggay. Maraming tulong ang nagagawa. Kaya, kung ang malunggay ay nagbo-boost ng immune system natin. O para hindi tayo magkaroon ng ano pa ito, yung osteoporosis. Manatili na maayos at straight ang ating yung immune system natin. Kaya medyo maging tayo. Alam ko marami ang masyadong kuwan sa kalusugan. Masyadong kuwan sila sa kanilang kalusugan, yung hindi pabaya sa kanilang kalusugan. Pero marami rin, alam ko, marami rin ang nagwawardik-wardik tungkol sa kalusugan. So, ang sumunod naman ay pineapple. Yung pineapple, improve digestion. O biro mo. Ganun lang pala ang pineapple. Ang akala natin ay walang benepisyo na naitutulong sa ano natin, sa pag-digest ng pagkain sa small at saka large intestine natin. So, itong pineapple, ang tulong pala nito, nakakatulong pala para ma-digest yung ano natin, yung pagkain na hindi nadadigest. Gumawi naman tayo dito sa sa kamote tops. Ang kamote tops ay nag-relieve ng constipation. Kaya ang kamote medyo ito sa kuwan natin. Yung iba ayaw kumain ng kamuti kasi natatakot para magtay. Mas maganda nga yun na ilalabas lahat yung basura dyan sa katawan. Hindi naman yung kumain ka ng kamuti na magtatay-tay ka ng tuluyan. Hindi ganun. Kumbaga nakakatulong din yan para mailabas yung basura sa katawan mo. Kaya anuhin natin ito. Huwag natin pagtawanan. Kasi ang iba, minsan may nakikita ako, medyo napapangiti, napapatawa kapag nababanggit na yung tinatawag na kamote. Pero ang kamote, tingnan nyo sa Max Restaurant, mayroon silang tinatawag na kamote fries. Masarap naman doon yung kamote fries kasi pag kami mag-asawa, pag kumakain doon sa Max, nag-order kagad ako ng kamote. Yun ang hinaano ko, masarap, tapos nilalagyan nila ng sugar. Kaya lang hindi ko nagugustuhan yung sugar na ibinibigay. Yung kulay puti na sugar, yun ang ibinibigay. Kaya ako minsan nagrereklamo ako, magano naman ako kayo ng sugar na brown, kasi ang puti hindi talaga maganda sa katawan. Ay naman natin ang kasunod ay ang pandan. Alam ko marami rin nakakakilala sa pandan kasi alam yan
lalong-lalo na doon sa Quiapo. Strengthen weak nerves. Di ba, yung mga nerves natin, lalong-lalo na kung medyo nagkakaedad na medyo na, kumbaga sa kung parang hindi na masyadong maganda. Nakakatulong pala iyan. Maglaga ka lang yan inumin mo. Okay na naman ang medyo sakitin ng mga nerves. Magkakaroon ka ng magandang kuwan dyan. So, gumawi naman tayo dito sa ampalaya. Ang ampalaya lowers blood sugar. Aba, kung high blood ka, kailangan kumain ka ng ampalaya para medyo bumaba ang mo, para bumaba yung blood sugar mo. Dito naman sa broccoli. Ano ba itong broccoli? Ang broccoli ay tumutulong sa pag-lower ng cholesterol. So, iyan ang mga magandang ng kuha natin sa katawan. At ang last but not the least ay ang mango. Ang mango ay strengthen immune system. Ba? Maganda pala yung mango, So, iyon ang ng ating kalusugan. Sa susunod na Lunes ay ang naman natin ay ang iba't ibang klase ng mga green and leafy vegetables para maganda ang natin. Kasi yung iba kain lang. Yung iba naman hindi kumakain ng kahit na anong gulay. Iyon naman ang hindi magandang habit forming na hindi kumakain ng gulay. Dahil ang gulay, malaki ang naitutulong sa ating katawan. Medyo gumawi naman tayo sa mga balita. Biro mo yung balita natin yung nitong pagpalit ng taon, 2015 na nung January 1 na medyo nagkaroon ng sunog doon sa may balintawak. Kawawa naman yung mga tao. Hindi nila maintindihan kung saan sila pupunta, kung ano ang gagawin nila. Dahil nga, New Year 2015 ay gano'n ang nangyari sa buhay nila. Na para ba silang, kumbaga sa parang binagyuhan din sila. Pero mo, mas maano pa nga yung bagyo, kumbaga sa may naisasalba ka pa. Pero yung namasunugan ka, wala kang maisasalba kahit na anong gamit. Sulo yung nakadikit lang sa katawan mo. Kaya, ating itong mga tao na ito Kumbaga sa marami din naman nagbigay ng tulong sa kanila. Gawa nga nung nakakaawa nga. Noon din bago mag-New Year may mga sunog-sunog din na naganap. Mag-New Year nagkasunog. Nawalan din ng bahay, nawalan ng mga gamit. Kaya, ano ang nangyari doon sa Medianotsi nila? Wala. Naging malungkot sa halip na masaya, naging malungkot. Kung bakit naman nagkaroon ng sunog? Dahil dyan sa pagpapaputok. Mayroon nagpaputok ng kwitis, pumasok doon sa isang bahay na ayun ang nag-cause ng sunog. Kaya maging maano tayo sa ating sa ating mga kapatid kung tawagin, sa ating mga kababayan o sa kapwa Pilipino. Dahil iyon ang naging sa buhay nila. Hindi man nila kagustuhan yan ay nangyari sa buhay nila. Kaya, ayun, sa ngayon, medyo, yung nasunugan naman doon sa Balintawak, medyo umaksyon naman kaagad si Mayor Herbert Bautista para matulungan naman yung mga tao na nakatulong din naman sa kanya yan. Kasi kung hindi nakatulong sa kanya wala siya sa kinaluluklukan niya ngayon. Kaya, mabuti naman at medyo gumawa ng aksyon si Mayor Bautista para mabigyang
tulong yung mga tao. Siyempre, nagkanda gutom, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Mabuti nga hindi na masyado nag-uulan ngayon eh. Kung medyo nag-uulan, pa saan pupunta ang mga iyan? Ang kawawa doon yung mga bata. Mga namatayan pa sila, wala silang matirhan. So, kinakailangan talaga gawa ng aksyon para anuhan naman ng lunas yung kanilang kalungkutan at yung kanilang stress. Siyempre na-stress sila dahil hindi nila alam kung paano sila kukuha ng pagkain, hindi nila alam kung anong gagawin nila dahil wala nga silang naisolba ng mga gamit. Saan ka ba naman yan eh? Medyo kung ganyan ang nangyari naman sa buhay mo eh. Siyempre, magkakaroon ka ng stress sa buhay. Pero kaya, kung ano mang tulong magagawa natin, tulungan natin mga iyan. Dito pala sa sa Malati, diyan sa Malati, nagkaroon din ng sunog. Balita ko, aywan ko, parang sa Pasay, nagkaroon din ata. Medyo, hindi gaanong malaki ang pinsala at maagapang naman kaagad. Sa Pasig, nagkaroon din ng sunog. So, medyo nakakalungkot na pangyayari. Hindi nyo ba napapansin bago matapos ang taon ay nagkakaroon ng hindi magandang pangyayari? Medyo nababawasan ng mga mahal natin sa buhay, namamatayan. Medyo nagkakaroon ng pinakamatinding pagsubok sa buhay na hindi mo alam kung anong gagawin mo, kung ikaw ay magpapakamatay o kung ikaw ay uupo o tatayo, hindi mo alam kung anong gagawin mo. So, iyan ang medyo natin, kinakailangan, medyo, iyon na nga ang nasasabi ko. Iyon na nga ang masasabi ko. Yung matuto na tayong magbagong buhay. Matuto na tayong maging mapagmahal sa kapwa. Matuto rin tayo maging matulungin sa kapwa. At matuto na rin tayo huwag makialam ng gamit ng may gamit. Kasi pag tayo nakikialam, iyon ang sinasabi na pagnanakaw na. Ninanakawan mo na yung kapwa mo. Para kumbaga sa magkaroon pa ng kapatawaran. Ang naging kasalanan mo. Mapapatawad ka ng Diyos sa mga naging kasalanan mo. Dahil kung sa pagbabago ay magbago ka na ng tuluyan. Alisin mo na yung mga masasamang ginawa mo nung nakaraang taon. Hindi natin na yung mga pangyayaring ganyan ay nagiging sa buhay. Para kung gusto mo mabago ang takbo ng pamumuhay mo, kinakailangan magbago ka talaga. Magbago ka, alisin mo yung mga pati ang pakikipag-away mo sa kapwa, yung mga sa kimkim na sama ng loob, yung mga kaaway mo, kaibiganin mo na para hindi maging mabigat na pasanin sa buhay mo. Para gumaan naman ang pakiramdam mo. Kasi kung kapag kagano na ikaw ay nakaano pa rin sa puso't isipan mo ang tinatawag na kaaway, kimkim na sama ng loob, lalo kang mabibigatan sa iyong hanap buhay. Ngunit kung ikaw ay pinatawad mo ng kaaway mo or napatawad ka na rin ng kaaway mo, magaan ang ang kilos mo, magaan din pati biyaya o kabuhayan mo. Kaya maging maayos tayo at wag na tayong maging sa ating kapwa. Anuhin natin na ang pakikipag mabutihan sa kapwa, ang mapagmahal sa kapwa, maging matulungin tayo sa kapwa. At maging siya man ay isang mahirap, kasi ang mayaman hindi na dapat tulungan. Yung mga mahirap talaga ang tinutulungan.
Kung kasi yung iba namang mayaman, kapag ka nakita nila na ang isang tao ay mahirap, para bang nandidiri sila at parang ayaw nila kausapin, ayaw tulungan. Maganda ba naman yun eh? Kasi kung tutulong ka, pag babae ay para bang ang ina ng ating Panginoon ang tinulungan. Kung lalaki naman, para bang ang Panginoon ang tinulungan natin. Siya nga pala, sa darating na Friday ay yun ang kapistahan naman ng ating mahal na Nazareno. Kaya, kumbaga sa ano yung mga debutante, alam ko magsisiksikan na naman sa Quiapo yan. Dahil sa debuto na sila doon sa mahal na Nazareno. At ang susunod naman, sa susunod na Friday, 15, yun ay araw ng Friday 15, darating naman ang Santo Papa. So, napakagandang biyaya ang pagdalaw ng Santo Papa dito sa ating bansa. Kaya kinakailangan maging maayos na tayo, huwag tayong makakalimot sa Diyos, magsikay tayo ng sarili nating sikap upang patuloy tayo na mabiyayaan. Kaya maging maano na tayo. Tayo ay magtatapos sa ating programa hanggang sa susunod na Monday sa ganito ring oras, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. You can have all your riches of diamonds and gold, but they don't mean nothing when the Lord takes your soul. But the one thing that'll help you along every day is to stop for a moment and kneel down and pray. Higher health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Higher health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Your health is your wealth, now I'm telling you.